Wala. Not even single fruit. So, for a healthy tree, alam ng mga marunong sa panananim, pag nagsimula ng mamulaklak yan, di po ba, Kalitar? Tapos, lumabas na yung unang bunga, merong kagalakan sapagat ebidensya na meron pang kasunod na bunga. And so, by using that illustration, Paul is saying, since Christ has risen, since nabuhay muli ang Panginoong Hesus, ito ay katotohanan, patunay na meron ding resurrection para sa mga mananampalataya, para sa ating lahat, dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli. Verse 21, for as by a man came death, by a man has come to the resurrection of the dead. Ito yung kinukumpara si Adan at si Jesus Christ. By one man, dahil sa pagkakasala ni Adan, pumasok ang kasalanan. But by the other man, Jesus Christ, the perfect one who died for us, may pagkabuhay muli. Verse 22, for as in Adam all die, so also in Christ shall be all made alive. But each to his own order. Christ the first fruits, muli. Si Jesus ang pagpapatunay na may pagkabuhay muli. Then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end when he delivers the kingdom of God, the Father, after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For God has put all things in subjection under his feet. But when it says, all things are put in subjection, it is plain that it is expected, he who put all things in subjection under him, when all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all. Diba? Binigyan ko yun ng ilang segunda na ipikit ang inyong mata at matulog muna sa binasa kong yun. Mulat na uli, ha? Verse 29. Ito, mga 3 seconds, pikit nyo ulit yung mata nyo. Otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Bakit nga ba kayo ay ayaw maniwala, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto na mayroong resurrection? Kayo nga, yan ang ginagawa niyo, tapos sabi niyo walang resurrection of the dead. Why are we in danger every hour? I protest, brothers, but my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die every day. Sabi ni Paul, kung walang resurrection ng dead, para dapat itong ginagawa ko. Binuhos kong buhay ko para ipangalat ang salita at ang mga pangalan ng Panginoon Hesus. Ilang beses na halos mamatay si Paul. Kung wala din lang pagkabuhay muli, then, para ke? Okay ba yan? Expression yan? Parang tayo lang nagkaitin sa expression na yan. Bueno, sabi ni Paul sa verse 32, what do I gain if humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus, if the dead are not raised? Maraming siyang naging kaaway, maraming nagtangka sa buhay niya, para ano pa kung wala din lang pagkabuhay muli? Tapos may Epicurean philosophy na binanggit siya dito sa verse 32. What do I gain? I fought with beasts at Ephesus, if the dead are raised. Sabi niya rito, let us eat and drink, for tomorrow we die. Yun yung philosophy na lumalaganap nung panahon na yan. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Tayo
mag-buffet, tayo ay mag-unli, tayo ay mag-unli drink, tayo ay mag-inuman, tayo ay maglasing, tayo ay wala din naman, mamatay din na naman tayo. Bakit pa? Sundin na lang natin yung nais ng ating pleasure, yung kasarapan ng buhay, yung ating personal selfish goals, yung pagnanasa natin. Gawin na rin lang natin. Wala din lang naman pagkabuhay sabi ng philosophy na yun. We've been talking about following God's will. And hindi madali. Hindi madali sundin ang kalooban ng Diyos. Katunayan, painful madalas kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. A lot of self-control ang kailangan i-exercise para sundin ang kalooban ng Diyos. A lot of resetting of our priorities in life. Kung susundin natin ang Panginoon, hindi madali. Sa katunayan, hindi madaling panatiling nakabukas ang iyong mata sa ngayon, di ba? Bilangin ko, ilan yung nakapikit? Bilangin ko rin yung nakamulat pero tulog. But since that there's truth that Jesus, and today we're celebrating that, then this philosophy is not applicable to us. Sapagkat alam natin na may pagkabuhay muli at alam natin na haharap tayo sa Panginoon at magbibigay tayo ng account. Whether good or bad, whatever we have done in the name of the Lord, magsusumite tayo ng ating life report because there is resurrection from the dead. Kaya pagbulay-bulayan natin, hindi madaling maging mananampalataya. Marami pa rin tayong gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Marami pa rin tayong hindi sinusunod sa buhay natin para sa Panginoon. And since there is resurrection from the dead, pagbulay-bulayan natin. Nawa, hindi ito yung isang preaching na naman na, oy, napakinggan ko, yung pala ibig sabihin nun. Pero wala din lang pagbabago. At patungkol naman sa uri ng resurrection body, since Jesus is risen, it means resurrected body is imperishable, glorious, and spiritual. Kanina, binanggit ko, meron life extenders. Yeah, we can do bello, no sleeve, facelift, ano yan, yung hinihigop yung lipo. Wag na, kasi pag nagpipirito ka at nabusa ka ng mantika, kumuha ka ng kutsara, tipid pa, di ba? But we all know that this temporal body, this physical body, is mortal, perishable. It is not designed for the eternal kingdom of God. Kaya sabi ni Paul, beginning with verse 35, but someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body they came? You foolish person, you who sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but the bare kernel, perhaps of wheat or some kind of grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed, its own body. May iba't uri ng katawan.
For not all flesh is the same, but there is one kind of humans, another for animals, another for birds, and another for fish. Iba't ibang uri ng creation ng katawan ng nilikha ng Diyos. For not all flesh is the same, but there is one kind for humans, animals, birds, fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earth is another. There is one glory for the sun, another glory for the moon, another glory for the stars. For the stars differs from star in glory. Ganun din ang resurrected body. What is sown is perishable. Perishable tong katawan na meron tayo. Perishable. Sa Tagalog, nabubulok. Naluluma, tumatanda, nagkakarayuma, kakabato. Nalalagas. Because this body is perishable. It is perishable. When life is taken out of this temporal body, nagmumukha lang siyang isang pirasong kahoy. Have you experienced seeing somebody took his or her last breath? Yung huling hinga. The moment that life leaves the body, this perishable body becomes like a log. Parang isang kahoy. Lifeless. And this is the body that we have. It is perishable as the scripture describes it. It is natural. It is mortal. But yet, the resurrected body that is ready for us through Christ, dahil nabuhay muli ang Panginoon Jesus, pagdating ng araw, pagkakaloban niya tayo ng isang spiritual body, isang glorious body, isang imperishable body, isang immortal body. Yung katotohanan na yun should transform us. Kailangan mabago tayo. Dahil may katotohanan ng dala ng pagkabuhay ni Jesus para sa atin. Kaya kung meron man tayong pagmamatigas pa hanggang ngayon, stubborn, matigas ang ulo, ang pagnanais pa rin ay ang sariling pagnanasa, then let us reconsider seriously. Now, beginning with verse 50, we are encouraged that since Jesus is risen, it means there is victory over sin as death. Dahil nga sa kasalanan, kaya nga ang ating katawan ay naging perishable. We live in this body that is experiencing pain, death. But because of Jesus Christ, namatay siya para sa iyo, namatay siya para sa akin, tinubos niya tayo, nagkaroon siya ng victory over sin and death. Yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan, na pagtagumpayan na ng Panginoong Jesus. The curse is not on us anymore. One day, the Lord will give us this resurrected body. And if the Lord chooses to return, habang narito pa tayo sa lupa, then the dead will be raised first, but us who have believed in Jesus Christ will be taken in the twinkle of an eye and will be granted eventually with that resurrected body. Remember, itong perishable body na to cannot inherit the eternal kingdom of God. But the Lord will bless us, will grant us, will give us with that resurrected body for the eternal kingdom. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And to conclude, chapter 15, conclusion na po, pwede na niyong imulat ang inyong mga mata. Verse 58.
Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Your labor is not in vain. And many times the Lord will call us to serve Him sacrificially. May element of sacrifice. Hindi yung walk of comfort. At minsan mapapatanong tayo, kapagod naman maglingkod kay Lord? Sulit ba to? May kabuluhan ba to? Tuwing nang mag-share ako ng gospel, pinagtatawanan ako. Isang taon ko nang pinagpipray, isang taon ko nang sinashare ng gospel itong kakilala ko. Hanggang ngayon ayaw pa rin tumanggap. Ang tigas ng ulo. Ang gusto lagi yung yung kinagisnan niya. Sulit ba? May kahitnanan ba? May kabuluhan ba? Ay, laki ng igigip up ko para lang masunod yung pinagagawa ni Lord. Di ba? Kanina, nababanggit ko mga kabataan, laging busy. Eh pagdating ng retirement age mo na, pwede mo rin naman sabing, ngayon pa, retired na ako, eh di mag-chill na lang ako. Di ba? May edad na ako, eh di, okay na ako. Bakit pa ako maglilingkod kay Lord? Hindi madali maglingkod kay Lord, ah. Hindi madali mag-preach, gigising ka na maaga, tapos tutulugan ka lang ng mga tutulog ka na kagabi, magbabasa ka pa uli, magre-review ka, mag-isip ka, tapos pag-ising mo sa maga ka rito, tapos magpipreach ka, tapos makikita mo, yun, iba, nagtatago sa likod ng hagdan para di makita ang tulog. Meron ba nakatago siya sa likod? Ba't kayo naka-shades? Sisilaw kayo? Totoo yun, ha? If there's no resurrection of the dead, might as well eat, drink, be merry, for tomorrow we die. If there's no resurrected Christ, then might as well just focus on my own dreams. Always use the word that I'm busy to serve the Lord. Always set my priorities so that I can achieve my personal goals and attain fame, wealth, in order to buy the latest phone. Might as well, right? Since there's no resurrection of the dead. Wala naman pagkabuhay muli. But today, we have been reminded that Jesus died for you and me. And Jesus rose again from the dead. Jesus is risen. And in the words of Paul in 1 Corinthians 15, if Jesus had not been risen, then our faith is in vain, our preaching of the gospel is in vain, our labor in the Lord is in vain. Kung hindi muli nabuhay ang Panginoong Jesus, then lahat ng yan walang kabuluhan. But since the tomb is empty, Jesus is risen, then malaki ang kabuluhan ng ating pananampalataya. Malaki ang kabuluhan ng ating pag-share ng gospel. Malaki ang kabuluhan ng bawat sakripisyo mo sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat si Jesus
ay namatay para sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay namatay para sa iyo at dahil siya ay nabuhay muli, ikaw ay magkakaroon ng pagkabuhay na muling katawan. Dahil si Jesus ay nabuhay muli. Jesus is risen. It means there's resurrection of the dead. Our resurrected body is imperishable, glorious, and spiritual. There's victory over sin and death. Making Christ known and our labor in the Lord are not in vain. Hindi po yan mawalan ng saysay. Sapagkat si Jesus ay nabuhay muli. Let us pray. Lord, thank you. Thank you, Lord, na kaming makasalanan ay pinili mong kupkupin, yakapin, at ikaw, Panginoon Jesus, ay namatay sa krus para sa amin. At ngayong araw na to, kami nagdiriwang ng pagkabuhay mo muli, Panginoong Jesus. Nagbibigay sa amin ng great hope. The hope in Christ Jesus. And we pray in Jesus' name. Amen. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. And let me rephrase. Here comes the Son, S-O-N, the Son of God. Here comes the Son, S-O-N, the Son of God. And He says, it's going to be all right. And one day, just as the Son of God ascended back to heaven, He will return. And the church, you and me, redeemed by the blood of Jesus Christ, will all declare, here comes the Son, S-O-N. Here comes the Son of God. Fulfilling His promise of His return. Here comes the Son. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Here comes the Son. And that gives us the great hope, the living hope. Here comes the Son. And it's going to be all right. May mga elements po tayo dito. Ito po ay wafer para po sa ating mga bisita. Isa pong simbolo ng katawan ni Jesus. Kaya kung ikaw ay narito, bit-bit mo pa rin yung itinuro sa iyo, pinasa sa iyo ng yung mga ninuno na pag ikay gumawa ng mabuti, kailangan gumawa ka ng maraming mabuti para ikay maligtas. Then ang katawan ni Jesus para sa iyo ay walang kabuluhan. Kung ang pride mo nagsasabi pa rin na sa aking magagawa, ako ay pupunta sa langit. Then yung katawan ni Jesus na ipinako sa krus ay walang kabuluhan para sa iyo. Ang katotohanan, lahat tayo nagkasala at nangangailangan na tayo ay tubusin, nangangailangan na magkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan. At bago ipako si Jesus sa krus, nagkaroon siya ng huling pagtitipon kasama kanyang mga disipulo. It's called the Last Supper. With his disciples around, he used two elements in order to remind us, bilang paalala sa atin ng kanyang pagmamahal, ng kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. And today, we'll do this as a way of thanking the Lord, bilang pasasalamat sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa krus para sa atin. As a way of being reminded of His great sacrifice for us. Let me call on our elders, pastors, to help us distribute the elements.
Who is worthy for this bread? Sino bang karapat-dapat para kay Jesus? Sino ba sa atin na may karapat-dapat? If we are honest enough, kung meron tayong pag-amin, ay yung tunay na pag-amin, walang sino man sa ating karapat-dapat para kay Jesus. Sa katunayan, yung katawang binigay niya doon sa krus, yung pagkamatay niya sa krus, ay ginawa niya para sa ating lahat na hindi karapat-dapat. Sino ba sa atin na hindi nagkasala sa Panginoon? Sino ba sa atin na kahit sa ating kawang gawa, may bahid ng yabang, may bahid ng pagmamalaki, may bahid ng para sa sariling kasikatan. At dahil sa lahat tayo nagkasala sa Panginoon, pinili ng Panginoong Jesus na tayo'y mahalin pa rin, tubusin. Kaya siya ang nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. Yung gabing yun, alam na niya malapit na siyang dalhin sa krus. Kaya nung huling hapunan na yun, kinuha ng Panginoon Jesus ang tinapay, nagpasalamat siya, sabi niya, kanin mo to, at tuwing kakanin mo tong tinapay na to, alalahanin mo na si Jesus, ako, sabi niya, binigay ko ang aking katawan, ang aking buhay para sa iyo. Ating kanyan tinapay na to, ng punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoong Jesus.
Amazing grace. How sweet the sound. Kamangha-manghang biyaya. Kaya sa pag-alala natin ng sakripisyo ng Panginoong Sus, nawa ang puso natin ay magkaroon ng punong-puno ng pasasalamat sapagkat kamangha-mangha ang kanyang biyaya. Tayong nagkasala at patuloy na nagkakasala sa kanya, pinili niya na tubusin. Pinili niya na pagbayaran ng ating kasalanan. At pinatunayan niya yon ng kanyang sakripisyo, ng kanyang pagkamatay sa krus. At pinatunayan niya na ang napagtanggap, tagumpayanan niya ang pagtubos sa atin. Yung pagkaalipin natin sa kasalanan, inalis na niya. Kaya binigyan niya tayo ng kakayahan na siya ay sundin. Yung pagkabuhay niya, pagpapatunay na lahat ng pangako niya ay natupad niya. Nung huling hapunan na yon, habang sila ay nagkaroon ng salo-salo kasama yung mga disipulo, kinuha niya yung saro, tinas niya, nagpasalamat siya. Sabi niya, ito ang aking bagong tipan sa pamagitan ng aking dugo. Inumin niyo to bilang pag-alaala sa kanya, kay Jesus. Ating inumin ng may pasasalamat. Let us pray. Lord, thank you for your great sacrifice. Indeed, amazing, your love for us. It is. We give thanks. We celebrate our risen Christ. All this we pray in Christ's name. Amen. But everyone could please stand. And Lord Jesus, you will be forever ours.